20 taon akong naging anino, pero isang gabi lang ang kailangan para magising. Habang nilalamon ako ng pagod, nilulusay ni Mateo ang pinaghirapan ko para sa pamilya niyang mapagsamantala. Sapat na ang pagiging martir. Ang inakala nilang tupa, marunong din palang maningil. Handa na ba silang mawala ang lahat sa isang iglap? Paano kung ang huling hapunan na inihanda ko ay hindi para sa pagdiriwang, kundi para sa pamamaalam? Huwag mo na siyang alalahanin, Nay. Sanay naman si Isabel na hindi isinasama sa mga ganitong plano. Ang mahalaga, hawak ko na ang ATM card niya. Iyon ang gagamitin nating pambayad sa engranding birthday party ko sa resort bukas. Ang boses ni Mateo ay tila isang malamig na hanging nanunuot sa bawat butas ng pinto, dala ang katotohanang mas matalas pa sa kahit anong patalim. Sa labas ng kanilang bahay, nakatayo si Isabel, ang kaisa-isang taong nagtayo ng pundasyon ng pamilyang iyon. Ngunit ngayon ay tila isang estranghero sa sarili niyang threshold. Mahigpit ang hawak ni Isabel sa mga supot ng grocery na halos bumao na sa kanyang mga palad. Sa loob ng mga plastik na yon ay ang pinakamahal na klase ng karne at mga paboritong sangkap ni Mateo para sa sana ay isang espesyal na hapunan. Galing siya sa 3 oras na overtime sa opisina, tinitiis ang sakit ng likod at ang pamimintig ng mga binti para lamang may pandagdag sa kanilang ipon para sa pangarap nilang bagong bahay. Ngunit ang pangarap na yon ay tila isang bula na biglang pumutok sa harap ng kanyang mukha. Narinig niya ang mahinang hagik-gik ni Nanay Cora, ang kanyang biyudang biyenan na itinuring na niyang sariling ina sa loob ng 2 dekada. Mabuti naman at nakuha mo na, anak. Masyado kasing mahigpit sa pera ang asawa mo. Akala mo naman ay hindi tayo pamilya. Isang gabi lang naman tayong magsasaya sa resort. Hindi na niya kailangang malaman. Sabihin mo na lang na may emergency sa opisina niyo, kaya nawala ang pera. Sa sandaling iyon, ang bigat ng mga supot sa kamay ni Isabel ay hindi na niya naramdaman. Ang nararamdaman na lamang niya ay ang unti-unting pagkamatay ng bawat ugat sa kanyang katawan. Ang kanyang lalamunan ay tila tinikman ng mapait na lason, nanunuyo, at tila may nakabara na hindi niya mailabas. Ang hangin sa paligid ay naging masikip. Bawat hininga ay isang pakikipaglaban. Unti-unting bumitaw ang kanyang mga daliri sa hawak na supot. Isa-isang nahulog ang mga delata at prutas, gumulong sa malamig na semento, habang lumilikha ng mahihinang tunog na halos natabunan ng tawanan mula sa loob ng bahay. Nanatili siyang nakatayo, tahimik at hindi makagalaw. Ang mga matang pagod matapos ang buong araw na pagharap sa mga ulat at numero ay nakapako lamang sa madilim na pasilyo. Tila ba doon unti-unting lumulubog ang lahat ng bigat na kanyang dinadala. Ang bawat numerong kanyang kinuwenta sa loob ng binuong 20 taon ay biglang naging walang silbi. Ang katapatan, ang pagtitipid, at ang mga gabing hindi siya natulog para lamang masiguradong may maayos na kinabukasan ang pamilya ni Mateo. Lahat ng iyon ay nauwi sa isang ATM card na ninakaw mula sa kanyang pitaka habang siya ay natutulog. Nanigas ang kanyang buong pagkatao. Ang pamilyang kanyang niyakap ng buong puso dahil siya ay isang ulila. Ang pamilyang inakala niyang magiging sandigan niya sa kanyang pagtanda ay sila pa palang dahan-dahang uubos sa kanyang kaluluwa. Ang bawat halik ni Mateo, ang bawat salamat Isabel ni Nanay Cora ay mga maskarang dahan-dahan nang natituklap sa kanyang paningin. Tumingala siya sa langit, ngunit wala siyang nakitang bituin, kundi ang sarili niyang anino na tila kinakain ng dilim ng kanilang beranda. Ang katahimikan ni Isabel ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang simula ng isang malalim at mapanirang bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Bakit ang pag-ibig na ibinigay ko ng buo ay kailangang suklian ng ganitong uri ng pagkakanulo? Hanggang kailan ako magiging isang anino sa sarili kong buhay
na ang tanging halaga ay ang laman ng aking bank account. Nanatili siyang nakatayo roon, isang monumento ng pait at vanguards ng naglalahong pag-asa. Habang sa loob ay patuloy ang pagpaplano ng mga taong mahal niya para sa isang kasiyahang itinayo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Dahan-dahang pinulot ni Isabel ang mga dilatang gumulong sa madilim na semento ng kanilang beranda. Ang bawat pagyuko niya ay tila isang pagsamba sa sakit na unti-unting lumulupig sa kanyang buong pagkatao. Maingat niyang inayos ang mga sangkap sa loob ng plastik. Pinupunasan ng alikabok sa mga ito gamit ang nanginginig niyang mga daliri, habang sa loob ng kanyang dibdib ay tila may isang malaking bitak na hindi na kailanman mabubuo pa. Nang pumasok siya sa loob ng bahay, sinalubong siya ng liwanag na tila nakakasilaw at nakakasulasok. Naroon si Mateo, nakaupo sa paborito nitong sofa, nakataas ang mga paa habang nanonood ng telebisyon. Agad itong tumayo nang makita siya. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti na dati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngunit ngayon ay tila isang mapait na paalala ng lahat ng kasinungalingang kanyang pinaniwalaan. Hon, andiyan ka na pala. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kami naghihintay ni nanay. Gutom na kami. Sabi ni Mateo bago lumapit at humalik sa kanyang pisngi. Ang halik na iyon ay malamig, walang buhay, at tila isang tuyong dahon na sumagi sa kanyang balat. Hindi nakaimik si Isabel. Inilapag niya ang mga plastik sa lamesa sa kusina. Nag-overtime ako, Mateo. Maraming kailangang i-audit sa opisina. Maikli niyang sagot habang pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Lumabas si Nanay Cora mula sa kwarto. Dala ang kanyang rosaryo. Ngunit ang mga mata nito ay agad na dumapo sa mga bitbit ni Isabel. Iyan lang ang dala mo? Akala ko ba ay magluluto ka ng masarap na hapunan? Gutom na ang anak ko, Isabel. Alam mo namang pagod din siya sa paghahanap ng racket. Wika ng matanda sa tono na tila siya pa ang may pagkukulang. Tiningnan ni Isabel ang kanyang biyenan. May lagnat po ako kaninang umaga, Nay, pero pumasok pa rin ako para hindi mabawasan ang sahod ko. Sus, lagnat lang yan. Noong panahon namin, kahit may sakit, kayod pa rin. Sagot ni Nanay Cora bago tinalikuran si Isabel para kumuha ng tubig. Sa hapagkainan, tila isang anino si Isabel na pinapanood ang mag-ina na masayang kumakain ng mga tira-tirang ulam mula tanghalian. Sinubukan niyang buksan ang usapin tungkol sa kanilang ipon. Mateo, chinek ko ang online banking natin kanina. Parang may kulang sa savings account natin para sa pambayad sa kuryente at amortization ng bahay. Tumigil sa pagsubo si Mateo. Ang mga mata nito ay biglang naging matalas. Isang depensang agad na inilatag. Isabel, nagsisimula ka na naman ba? Pinagdududahan mo ba ako? Nagbayad ako ng mga utang natin sa tindahan at sa kumpare ko. Huwag mo namang ipamukha sa akin na ikaw lang ang may pera sa bahay na ito. Masyado kang nagiging madamot. Lately, hindi ka na nakakatulong sa mental health ko. Ang gaslighting ni Mateo ay tila isang pamilyar na kanta na paulit-ulit na pinapatugtog. Napayuko na lamang si Isabel, nilulunok ang bawat salita na tila mga maliliit na bubog sa kanyang lalamunan. Habang kumakain sila, ang kanyang paningin ay napadako sa kanilang wedding photo na nakasabit sa dingding. Ang glass frame nito ay puno na ng alikabok, tila sumasalamin sa kanilang relasyon, marumi, napabayaan, at unti-unting lumalabo. Naalala niya ang pangako ni Mateo noong kasal nila. Hinding-hindi kita paiyakin. Ngayon, ang mga luhang iyon ay hindi na lumalabas sa kanyang mga mata, kundi direkta nang tumutulo sa kanyang kaluluwa. Matapos ang hapunan, iniwan siya ng mag-ina para magligpit ng pinagkainan habang sila ay nagtatawanan sa sala. Pinag-uusapan ang lakad nila bukas na inakala nilang hindi niya alam. Habang naguhugas ng pinggan, ang tunog ng tubig na dumadaloy sa lababo ay tila isang malungkot na melodiya.
Biglang umalingaw-ngaw ang mahinang pag-vibrate ng cellphone show ni Mateo na naiwan nito sa ibabaw ng refrigerator. Malapit sa kanya. Isang mensahe ang lumitaw sa screen. Isang pasabog na hindi niya inaasahan. Kuya Mateo, nakuha ko na ang confirmation. Bayad na ang down payment para sa lupa ko rito sa probinsya. Salamat kay Ate Isabel ha. Hindi niya talaga alam na siya ang nagbayad nito. Kita tayo sa party mo bukas. Nabitawan ni Isabel ang hawak na baso. Hindi ito nabasag, ngunit ang tunog nito, habang tumatama sa ilalim ng lababo, ay tila hudyat ng huling pisi na naputol sa kanyang pagtitimpi. Ang perang inilaan niya para sa operasyon ng kanyang matris, ang perang pinagpuyatan niya ng 5 taon, ay ibinigay ni Mateo sa kapatid nitong tamad nang wala man lang pasabi sa kanya. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang bawat hibla ng kanyang pag-ibig ay tila naging abo sa isang saglit. Hindi na ito tungkol sa isang birthday party. Ito ay tungkol sa unti-unting pagpatay sa kanyang kinabukasan. Paano ko pa magagawang mahalin ang taong unti-unti akong ninanakawan ng buhay habang ako ay natutulog sa tabi niya? Hindi lahat ng magnanakaw ay nakasuot ng maskara at nagtatago sa dilim. Ang ilan sa kanila ay nakahiga sa tabi mo gabi-gabi, humihinga ng parehong hangin na iyong pinagsisikapang panatilihing malinis at humahalik sa iyong noo matapos kang litsunin sa sarili mong pawis. Sa gitna ng malalim na gabi, habang ang buong bahay ay nilalamon ng katahimikan at ang tanging naririnig ay ang mahimbing at walang pakialam na hilik ni Mateo, dahan-dahang bumangon si Isabel. Ang bawat kilos niya ay tila isang ritual ng pag-iingat. Maingat na hindi malangit-ngit ang katre. Maingat na hindi mabulabog ang pagkakahimbing ng lalaking itinuring niyang mundo. Ngunit naging mitya lamang ng kanyang pagkaubos. Dinala siya ng kanyang mga paa sa maliit na silid na nagsisilbing opisina niya sa bahay. Sa liwanag ng buwan na tumatago sa bintana, tila mga multo ng kanyang nakaraan ang mga tumpok ng papel sa kanyang mesa. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang mukha. Inilalantad ang mga linyang dulot ng pagod at ang mga matang wala ng luha, kundi isang matigas na determinasyon. Bilang isang accountant, sanay si Isabel na hanapin ang nawawalang balanse. Ngunit sa gabing ito, hindi lang simpleng pagkakamali sa numero ang kanyang hinahanap. Hinahanap niya ang resibo ng kanyang binuong 20 taon. Ang bawat pagpindot niya sa keyboard ay tila mabilis na tibok ng isang pusong naghihingalo. Isa-isa niyang binuksan ang mga digital statement ng kanilang joint account at ang kanyang personal savings. Doon, sa harap ng kanyang mga mata, lumabas ang katotohanang mas masakit pa sa sampal. Sa loob ng 5 taon, mayroong sistematikong paglilipat ng pera patungo sa isang account na hindi pamilyar sa kanya. Junjun! Bulong niya sa hangin. Ang pangalan ng kanyang kapatid sa labas ni Mateo. Nakita niya ang mga halagang ipinapadala rito. Mga halagang sapat na sana para sa operasyon ng kanyang matris, para sa pagpapaayos ng bubong ng bahay ni Lola Remedios, at para sa sarili niyang katahimikan. Nakita rin niya ang mga bayad sa credit card para sa mga mamahaling branded na bag at sapatos na kailanman ay hindi niya nagamit. Ngunit madalas niyang makitang suot ni Nanay Cora tuwing linggo sa simbahan. Ang bawat sentimong kanyang pinaghirapan ay naging palamuti sa katawan ng mga taong walang ibang ginawa, kundi maliitin siya sa harap ng ibang tao. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw, gumagawa ng isang lihim na spreadsheet. Tinawag niya itong ang halaga ng pagiging martir. Dito niya itinala ang bawat piso, bawat interes, at bawat nakaw na sandali. Habang naghahalukay sa mga fiyale, ang kanyang pansin ay napadako sa isang folder na nakatago sa pinakailalim ng system ni Mateo. Ang pamagat nito ay Future Projects. Sa pag-aakalang plano ito para sa kanilang pamilya, binuksan niya ito. Ngunit ang bumulaga sa kanya ay isang scan
ng orihinal na titulo ng lupa ng kanyang Lola Remedios sa probinsya, ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng matandang nagpalaki sa kanya. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang titulo ay may lagda sa likod. Isang lagda na pamilyar sa kanya, ngunit alam niyang hindi niya ginawa. Pati ba naman ito, Mateo? Ang kanyang boses ay tila isang punyal na ibinaon sa gabi. Ang binitiwang pangako ng kanyang lola na ang lupang iyon ang magiging huling sandigan ni Isabel kung sakaling maging malupit ang mundo, ay tila ibinebenta na ngayon sa isang real estate developer. At ang nakalagay na contact person para sa transaksyon, si Mateo. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-aalinlangan ni Isabel ay tuluyan ng naputol. Hindi na ito sapat na pag-usapan. Hindi na ito sapat na iyakan. Ang auditor sa loob niya ay tapos na sa pagbibilang ng lugi. Ngayon, oras na para sa pagsasara ng libro. Isang mahinang tunog ng yabag mula sa labas ng pinto ang nagpatigil sa kanya. Ang anino ni Nanay Cora ay tumigil sa may siwang ng pinto, tila nagmamanman. Mabilis na pinatay ni Isabel ang screen ng laptop at nagkunwaring nag-aayos ng mga lumang resibo. Isabel, bakit gising ka pa? Ang boses ng matanda ay puno ng hinala. Masyado kang maraming lihim sa kwartong ito. Siguraduhin mong hindi mo dinadaya ang anak ko sa mga kinikita mo. Tumingin si Isabel sa kanyang biyenan. Sa dilim ng gabi, ang kanyang mga mata ay tila dalawang baga na handang magliyab. Huwag kayong mag-alala, Nay. Sinesigurado ko lang na lahat ng utang ay mababayaran. Hindi alam ni Nanay Cora na sa ilalim ng malamig na mukha ni Isabel ay isang plano ng nabuo. Isang plano na magdadala sa kanilang lahat sa isang lugar na puno ng alaala, kung saan ang bawat kasalanan ay may katapat na paniningil. Ang bawat sinag ng araw na tumatago sa bintana ng kusina kinabukasan ay tila mga daliri ng katotohanang pilit na iminumulat ang mga mata ni Isabel. Masakit ang kanyang ulo at ang kanyang katawan ay tila binuhat ang buong bigat ng mundo kagabi, ngunit kailangang magpatuloy ang pagpapanggap. Isabel, ang kape ko nasaan na? Napakakupad mo naman ngayong umaga. Boses ni Nanay Cora ang bumasag sa katahimikan habang marahas na hinihila ang upuan sa hapagkainan. Habang nagtitimpla ng kape, ang isip ni Isabel ay tila bumalik sa gunita 20 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang araw na dinala siya rito ni Mateo, isang ulilang lubos na walang matakbuhan matapos mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Noong mga panahong yon, ang mga yakap ni Nanay Cora ay tila isang mainit na kumot at ang mga pangako ni Mateo ay tila isang matibay na silungan. Huwag kang mag-alala, Isabel, sabi ni Nanay Cora noon habang hinahaplos ang kanyang buhok. Dito sa amin may pamilya ka na. Ituturing kitang sariling anak. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Ang ituturing na anak ay naging ituturing na alila sa paglipas ng mga taon. Ang utang na loob na kanyang pinahalagahan ay naging isang tanikalang dahan-dahang sumasakal sa kanyang leeg. Naalala niya kung paanong tuwing hihingi siya ng kaunting pahinga, laging ipapaalala ni Nanay Cora, Isabel, huwag mong kakalimutan kung sino ang tumanggap sa iyo noong wala kang matuluyan. Kami ang nagbigay sa iyo ng pangalang rerespetuhin ng mga tao. Inilapag niya ang kape sa harap ng matanda nang walang kibo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig, tila isang lawang natatakpan ng yelo. Nay, naalala niyo po ba ang bahay ni Lola Remedios sa probinsya? Tanong ni Isabel sa tonong tila nagkukwento lamang. Napanaginipan ko po siya kagabi. Tila gusto niyang bisitahin natin ang lumang bahay. Bahagyang nabulunan si Nanay Cora sa kanyang kape. Mabilis na nagkatinginan sila ni Mateo na noon ay pababa pa lamang ng hagdan. Bakit mo naman naisip yan, Isabel? Malayo yun. Bulok na ang bahay na yon. At tiyak na maraming insekto roon. Sagot ni Mateo
habang pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Gusto ko lang pong magpasalamat sa kanya. Doon naman tayo mag-celebrate ng birthday mo, Mateo. Isama natin sina Junjun at ang buong pamilya. Ako na ang bahala sa lahat ng gastos. Isang huling espesyal na handaan. Muling wika ni Isabel, ang salitang huli ay may diing tila isang babala na hindi nila naintindihan. Nang makitang libre ang lahat ng gastos, unti-unting nagbago ang anyo ni Nanay Cora. Ang kanyang sakim na mga mata ay kuminang sa ideya ng isang libreng bakasyon. Kung yan ang gusto mo, sige. Tutal, kailangan din namin ng kaunting fresh air. Nang makaalis ang mag-ina para sa kanilang mga lakad, pumasok si Isabel sa kanyang kwarto. Binuksan niya ang kanyang lumang baul at kinuha ang isang kupas na panyo. Ang panyo ni Lola Remedios na amoy sampagita at lumang kahoy. Ang amoy na iyon ay tila isang mahigpit na yakap mula sa kabilang buhay, nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagang numero. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses ng matandang lalaki ang sumagot. Attorney Mendoza, si Isabel po ito. Opo, ang apo ni Remedios. Handa na po ang lahat. Gusto ko pong ayusin ang mga papeles para sa huling pagtutuos. Sa lumang bahay po tayo magkikita. Opo, sisiguraduhin kong wala silang makukuha kahit isang hibla ng damo mula sa lupang yon. Nang ibaba niya ang telepono, ang tunog ng katahimikan sa loob ng kwarto ay tila isang panalangin. Ang planong kanyang binuo ay hindi lamang tungkol sa pera o sa lupa. Ito ay tungkol sa pagbawi sa kanyang kaluluwa na matagal nang ninakaw ng pamilyang ito. Habang nag-eempake, nakita niya ang sarili sa salamin. Hindi na siya ang takot na ulila na pumasok sa bahay na ito 20 taon na ang nakalilipas. Ngayon, siya ay isang auditor na handang isara ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Minsan, ang pinaka-epektibong pain para sa mga taong sakim ay hindi ang katotohanan, kundi ang isang makintab na kasinungalingan na binalot sa anyo ng kanilang mga pangarap. Kinabukasan, umuwi si Isabel na may dalang mga supot ng mamahaling pasalubong at isang mukhang nagliliwanag sa pekeng kagalakan. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang printout ng isang pekeng confirmation letter mula sa kanyang opisina. Isang dokumentong nagsasabing nakatanggap siya ng isang napakalaking performance bonus at komisyon dahil sa pagsasara ng isang malaking audit. Mateo, Nanay Cora, tawag niya habang inilalapag ang mga pasalubong sa lamesa. May magandang balita ako. Sa wakas, na-approve na ang bonus ko. Higit pa ito sa inaasahan ko, halos sapat na para sa isang bagong simula. Nating lahat. Tila mga gutom na hayop na nakakita ng biktima, mabilis na naglabasan ang kanyang pamilya mula sa kani-kanilang mga kwarto. Si Mateo, na kanina lang ay nagrereklamo sa init, ay biglang lumambot ang anyo at niyakap si Isabel ng mahigpit. Hon, talaga? Sabi ko na nga ba, ikaw ang pambato ng opisina nyo. Sabi ko na nga ba, hindi mo kami bibiguin. Wika ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang pilit na sumisilip sa hawak na papel ni Isabel. Eksakto namang pumasok sa pintuan si Junjun, ang kapatid ni Mateo na tila isang linta na nabubuhay lamang sa dugo ni Isabel. Nang marinig ang balita, agad itong lumapit at nakiusyoso. Wow, Ate Isabel, so ibig sabihin ba niyan, matutuloy na ang plano nating kumuha ng kotse? Alam mo naman, hirap na akong mag-commute papunta sa mga interviews ko. Napatingin si Isabel kay Junjun. Alam niyang ang tanging interview na pinupuntahan nito ay ang mga sugalan sa kanto. Ngunit ngumiti lamang siya ng matamis. Oo naman, Junjun. Gusto kong maging masaya tayong lahat. Pero bago ang lahat ng yon, gusto kong gawin nating espesyal ang birthday ng kuya mo. Gusto kong pumunta tayo sa bahay ni Lola Remedios sa probinsya. Doon natin balangkasin ang lahat ng bibilhin natin. Ang kotse mo, ang bagong alahas ni nanay, at ang
pinapangarap ninyong negosyo. Si Nanay Cora ay tila nakalimutan ng kanyang arthritis at mabilis na lumapit kay Isabel. Hinahaplos ang braso nito na tila isang mahalagang estatwa. Sabi ko na nga ba, ikaw ang pinakamabait na manugang, Isabel. Huwag mo nang pansinin ang mga nasabi ko noong nakaraan. Alam mo namang dala lang iyon ng pag-aalala ko sa inyong dalawa. Isang golden moment ang nabuo sa isip ni Isabel habang pinagmamasdan ang mga mukha ng kanyang pamilya. Nakita niya ang bawat linya ng kanilang kasakiman, ang bawat kislap ng kanilang pagnanasa sa pera na tila mga aninong sumasayaw sa kanilang mga mata. Para silang mga tau-tauhan sa isang dula na siya ang nagsulat ng script. Nakaramdam siya ng isang kakaibang uri ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng isang taong wala nang mawawala dahil naubos na ang lahat sa kanya. Sige, mag-impake na kayo, wika ni Isabel sa tonong puno ng pag-aalaga. Lahat ng gastusin, mula sa gasolina hanggang sa pinakabonggang handaan na maiisip nyo, sagot ko. Gusto ko, ito na ang huling pagkakataon na mag-iisip tayo tungkol sa pera habang magkakasama. Hindi nila napansin ang double meaning sa kanyang mga salita. Ang tanging narinig nila ay ang salitang libreng gastos sa loob ng kanyang silid habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya na abala sa pagpaplano ng mga luho nila. Kinuha ni Isabel ang kanyang notebook. Sinulat niya ang isang listahan. Kotse para kay Junjun, 1,000,000, alahas para kay Nanay Cora, 500,000, resort party ni Mateo, 200,000. Sa ilalim ng listahan, isinulat niya ang isang malaking zero. Iyon ang halagang matatanggap nila sa dulo ng biyaheng ito. Iyon ang balanse ng kanilang pagkatao sa harap ng kanyang huling audit. Habang isinasara ni Isabel ang kanyang bag, tiningnan niya ang larawan ni Lola Remedios sa kanyang pitaka. Lola, pauwi na po kami. At sisiguraduhin ko, sa pagkakataong ito, wala nang magnanakaw sa katahimikan ng inyong tahanan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan patungo sa lalawigan ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa pahina ng kasalukuyan ni Isabel upang balikan ang isang nakaraang matagal na niyang ibinaon sa limot. Habang binabaybay nila ang mahabang kalsada, ang ingay sa loob ng van ay tila isang walang katapusang agos ng kasakiman at reklamo. Isabel, malayo pa ba tayo? Kanina pa sumasakit ang likod ko sa luma mong van. Siguraduhin mong may maayos na kama roon sa bahay ng lola mo, ha? Hindi ako sanay sa matigas na higaan. Reklamo ni Nanay Cora habang panay ang paypay sa sarili, kahit na nakatodo na ang aircon. Sa tabi nito, si Junjun ay abala sa kanyang cellphone, tila naghahanap na ng susunod na kotseng ipabibili sa kanyang ate Isabel. Ate, sana may signal doon. Paano ko mai-upload ang mga pictures natin? Gusto kong makita ng mga tropa ko na nag-out of town tayo bago ko ilabas yung bago kong ride. Si Mateo naman, na nasa driver's seat, ay panay ang sulyap sa rearview mirror, tila hindi mapakali. Hon, sigurado ka bang maayos pa ang kalsada papunta roon? Baka naman mapagod lang tayo sa biyaheng ito. Sayang ang oras. Sana sa resort na lang tayo dumiit. Hindi sumasagot si Isabel. Nakasandal lamang siya sa bintana. Pinagmamasdan ng mga lunti ang palayan na tila isang mabilis na pelikulang nagdadaan sa kanyang paningin. Ang bawat lunti ang dahon at ang amoy ng basang lupa na pumapasok sa sasakyan sa tuwing binubuksan ng bintana ay tila isang haplos ng pagpapatawad mula sa kanyang kabataan. Sa gitna ng ingay ng kanyang pamilya, nakahanap si Isabel ng isang kakaibang uri ng katahimikan. Ang katahimikan bago ang pagguho ng isang malaking dam. Isang golden moment ang dumaan sa kanyang isipan nang makita niya ang isang lumang puno ng mangga sa gilid ng kalsada. Naalala niya kung paanong doon siya hinihintay ni Lola Remedios noon tuwing uuwi siya galing sa eskwelahan, may dalang mainit na suman at tapat na pagmamahal. Ang hapdi sa kanyang puso
ay bahagyang kumalma, napalitan ng isang malamig na determinasyon. Malapit na tayo. Mahinang wika ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa hangin, ngunit sapat na upang patahimikin ang lahat sa loob ng sasakyan. Habang papasok sila sa isang makipot at bako-bakong daan, ang van ay tila isang maliit na bangkang hinahampas ng malalaking alon. Ang tunog ng mga tuyong dahon at maliliit na bato na tinatapakan ng gulong ay tila isang babala sa mga hindi kabilang sa lupang iyon. Ang bawat kalabog ng sasakyan ay tila isang tibok ng pusong-puno ng kaba para sa mga taong nasa loob, maliban kay Isabel. Sa wakas, huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang tarangkahang gawa sa kawayan at kinalawang na kawad. Ang bahay ni Lola Remedios ay nakatayo pa rin. Matatag, ngunit may mga bahaging tila sumuko na sa panahon. Ang mga dingding na gawa sa kahoy ay kupas na, at ang bubong na yari sa anahaw ay tila isang pagod na korona sa ibabaw ng isang reynang nawalan ng kaharian. Bumaba si Isabel at naramdaman ang tuyong damo sa ilalim ng kanyang mga tsinelas. Ang hangin dito ay amoy kasaysayan, amoy ng mga pangakong tinupad at mga sakripisyong hindi kinilala. Ano ba yan, Isabel? Ito na ba yon? Parang lungga naman ito ng mga daga. Bulalas ni Nanay Cora habang pababa ng sasakyan, pilit na iniiwasang madumihan ang kanyang sapatos. Sabi mo ay bongga ang handaan dito? Saan tayo magluluto? Sa ulingo. Hindi sila pinansin ni Isabel. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang matandang babaeng nakatayo sa veranda ng lumang bahay. Nakasuot ito ng kupas na duster. Ang buhok ay puting-puti na parang bulak at ang mga mata ay tila nakasilip sa kaluluwa ng bawat dumarating. Si Aling Puring, ang matalik na kaibigan ni Lola Remedios at ang tanging nakakaalam ng bawat lihim na ibinaon sa ilalim ng mga posteng kahoy ng bahay na yon. Nang magtagpo ang mga mata ni na Isabel at Aling Puring, isang hindi maipaliwanag na tensyon ang bumalot sa paligid. Ang matanda ay dahan-dahang lumapit sa gilid ng hagdanan. Hawak ang isang lumang susi na tila isang sandata. Akala ko ay hindi na kayo darating, wika ni Aling Puring sa isang boses na tila nanggaling sa ilalim ng lupa. Handa na ang lahat, Isabel. Ang lahat ng resibong hinihintay mo ay narito na sa loob ng bahay na ito. Napalingon si Mateo kay Isabel, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at isang lumalalang kaba. Isabel, sino siya? At anong resibo ang sinasabi niya? Ngumiti si Isabel, isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Resibo ng ating 20 taon, Mateo. Pumasok na kayo. Hinihintay na tayo ng katotohanan. Ang bawat hakbang ni Nanay Cora at Mateo paakyat sa mga baitang nagawa sa matigas na yakal ay tila isang paglapastangan sa katahimikan ng lumang bahay. Ang amoy ng alikabok na humalo sa samyo ng tuyong dahon at lumang kahoy ay nagpasingasing sa ilong ni Nanay Cora na agad naglabas ng panyong may burda upang takpan ang kanyang mukha. Isabel, talaga bang dito tayo matutulog? Tignan mo ang mga agiw. Parang hindi na nadikitan ng walis ng ilang dekada. Reklamo ng matanda, habang pilit na iniiwasang madikitan ng kanyang braso ang mga dingding. Hindi sumagot si Isabel. Lumapit siya kay Aling Puring at nagmano, isang kilos ng paggalang na tila naging banyaga na sa loob ng tahanan ni na Mateo sa Maynila. Ang magaspang at kulubot na kamay ng matanda ay humawak sa kanyang noo. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabel ang isang daloy ng init na tila nagsasabing, "Huwag kang matakot, narito ako." "Tuloy kayo," wika ni Aling Puring. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Mateo na tila binabasa ang bawat maitim na balak sa likod ng mga mata nito. Inihanda ko ang silid ni Remedios para sa inyo at ang kusina, kahit luma, ay sapat na para sa isang piging na hindi nyo malilimutan. Pumasok sila sa loob. Ang sala ay puno ng mga lumang muebles na natatakpan ng puting tela.
Tila mga bangkay na naghihintay ng muling pagkabuhay. Isang golden moment ang nabuo nang mapadako ang tingin ni Isabel sa isang maliit na aparador sa sulok. Doon, nakita niya ang isang lumang kahon ng tahiang gawa sa lata. Naalala niya kung paanong matiyagang tinatahi ni Lola Remedios ang kanyang mga butas-butas na uniforme noon, sinasabing ang bawat tahi ay tanda ng pagmamahal na hindi kailanman mapapatid. Sa kabilang banda, si Junjun ay abala sa pag-upo sa isang tumba-tumba na agad namang lumikha ng isang mahabang tunog ng pagkiskis ng kahoy sa sahig. Ate, walang aircon? Paano ako makakatulog nito? At ang signal, barako talaga. Isa lang ang bar. Magtiis ka muna, Junjun. Sagot ni Isabel sa isang mahinahong tono na may halong talim. Isipin mo na lang ang kotseng naghihintay sa'yo pagbalik natin. Habang abala ang lahat sa pagrereklamo at pag-aayos ng mga gamit, napansin ni Isabel sina Mateo at Nanay Cora na tahimik na nag-uusap sa madilim na bahagi ng balkonahe. Marahan siyang lumapit, halos hindi marinig ang kanyang mga hakbang dahil sa lakas ng hanging humahampas sa mga bintanang kapis. Nay, siguradong sigurado ang agent, bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pagnanasa. Ang lupang ito ay gold mine. Kapag napapirma ko na si Isabel sa mga papers na inihanda ko, hindi na natin kailangan ng bonus niya. Millionaires na tayo, Nay. Pwede na nating iwan ang bulok na bahay na ito at ang pakikipagplastikan sa kanya. Siguraduhin mo lang, Mateo. Sagot ni Nanay Cora, ang muka ay tila isang maskara ng kasamaan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Masyado nang matalino ang asawa mo lately. Baka mahalata niya na ang celebration na ito ay para pala sa pagpirma niya ng waiver sa pagmamay-ari ng lupang ito. Ang bawat salita ay tila isang malamig na karayom na tumusok sa puso ni Isabel. Hindi siya nagulat, ngunit ang hapdi ng kumpirmasyon ay sapat na upang magpatigas sa kanyang kalooban. Ang pamilyang itinuring niyang langit ay plano na palang ilibing siya sa lupa ng sarili niyang lola. Bumalik siya sa kusina kung saan naroon si Aling Puring, nag-aayos ng mga baso. Nagkatinginan ang dalawa. Walang salitang namutawi, ngunit sa lalim ng kanilang titig, nagkaunawaan sila. Ang mga dokumentong nakuha ni Isabel sa laptop ni Mateo ay hindi lang pala panaginip. Ito ay isang banta na kailangang tapusin sa gabing ito. Aling Puring, mahinang tawag ni Isabel. Nasaan na po ang mga ebidensyang itinago ni Lola? Itinuro ng matanda ang isang bahagi ng sahig na may tila sikretong takip sa ilalim ng hapagkainan. Naroon ang lahat, Isabel. Ang mga liham ni Remedios, ang mga tunay na titulo, at ang isang katotohanang matagal nang ipinagkait sa iyo ng pamilyang yan tungkol sa iyong mga magulang. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ang kanyang mga magulang, akala niya ay aksidente ang lahat. Ngunit ang kislap sa mga mata ni Aling Puring ay nagpahiwatig ng isang mas malalim at mas madilim na sikreto na nakakabit sa pamilya ni Mateo. Anong katotohanan ang itinatago ng mga lumang papel na ito tungkol sa aking nakaraan? At paano ito magbabago sa aking paniningil sa pamilyang pumatay sa aking pagkatao? Ang bawat paghiwa ni Isabel sa mga sangkap para sa hapunan ay may kasamang tumpak na diin. Tila bawat hiwa ay isang pagtutuos sa mga taon ng kanyang pananahimik. Ang amoy ng bawang na igigisa sa mainit na mantika ay humalo sa samyo ng suka at toyo para sa kanyang adobo. Ang paboritong putahe ni Mateo na sa gabing ito ay magsisilbing huling handog ng isang asawang busabos. Hon, ang bango naman yan. Sabi ko na nga ba, walang tatalo sa luto mo. Wika ni Mateo habang pumapasok sa kusina. Sinubukan niyang yakapin si Isabel mula sa likod. Isang kilos na dati ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Isabel. Ngunit ngayon ay tila isang malamig na linta na dumidikit sa kanyang balat. Dahan-dahang kumalas si Isabel, hindi sa paraang nagpapakita ng galit, kundi sa paraang tila may kailangan lamang siyang abutin sa lababo. Maupo na kayo ni Nanay sa hapag, Mateo.
Malapit na itong matapos. Gusto ko, mainit nating pagsaluhan ang lahat. Sa gitna ng lamesang kahoy na matatag pa rin sa kabila ng kalumaan, inilapag ni Isabel ang isang elegante at makapal na folder na kulay ginto. Ang bawat sulok nito ay maayos na nakatiklop, tila isang mamahaling regalo na hinihintay lamang na buksan. Ano yan, ate? Iyan na ba ang check para sa down payment ng kotse ko? Excited na tanong ni Junjun habang mabilis na nauupo at hinahawakan ang kanyang kutsara at tinidor. Ang tunog ng metal na tumatama sa porselana ay tila isang nakakairitang musika sa pandinig ni Isabel. Ngumiti si Isabel, isang ngingiting tila isang anino sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya. Lahat ng hinihintay ninyo, Junjun, ay nasa loob ng folder na yan. Pero mamaya na natin buksan. Kumain muna tayo. Isang golden moment ang nabuo ng ilapag ni Isabel ang huling putahe. Ang espesyal na ensaladang talong na tanging si Lola Remedios lang ang nakakagawa ng perpektong timpla. Habang inihahain niya ito, naalala ni Isabel ang turo ng kanyang lola. Ang pagkain, Isabel, ay sumasalamin sa puso ng nagluluto. Kung puno ng pag-ibig, nakakabusog. Kung puno ng pait, nakakalason. Sa gabing ito, ang pagkaing inihanda niya ay puno ng katotohanan. Isang bagay na tiyak na hindi nila malulunok ng madali. Ang dami naman nito, Isabel, sabi ni Nanay Cora habang tinitignan ang mga pagkain. Sana ay ganito kalagi ka bukas ang palad. Hindi yung kailangan pa kitang pangaralan tungkol sa pagiging mabuting asawa. Pero sige, dahil mukhang malaki ang nakuha mong bonus, pagbibigyan kita. Nagsimulang kumain ang pamilya ni Mateo. Ang tunog ng kanilang pagnguya at ang ingay ng kanilang mga plano para sa perang akala nila ay sasa kanila na ay pumuno sa silid. Nag-uusap sila tungkol sa mga resort na pupuntahan, sa mga alahas na bibilhin, at sa kung paanong ang buhay nila ay magiging easy access na mula ngayon. Si Isabel ay nanatiling tahimik, hindi siya kumakain. Pinapanood lamang niya ang bawat isa sa kanila. Tinitignan ang kanilang mga mukha na tila mga karakter sa isang trahedyang malapit ng matapos. Napansin ni Mateo ang kanyang katahimikan. Hon, bakit hindi ka kumakain? Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay may halong kunwaring pag-aalala habang ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumalapit sa gintong folder sa gitna ng lamesa. Dahan-dahang ipinatong ni Isabel ang kanyang kamay sa ibabaw ng folder. Pinipigilan ang pagtangka ni Mateo na buksan ito ng maaga. Ang lamig ng kanyang palad ay tila naramdaman ni Mateo na naging sanhi ng bahagyang pagkunot ng noo ng lalaki. Ang hangin sa labas ay biglang lumakas, humahampas sa mga bintanang kapis na lumikha ng marahang pag-alog. Tila ang buong bahay ay humihinga ng malalim bago ang isang malaking pagsabog. Ang katahimikan ni Isabel ay naging isang bigat na hindi na kayang baliwalain ng pamilya ni Mateo. Isabel, bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Nanay Cora. Ang kanyang kutsara ay huminto sa tapat ng kanyang bibig. Dahan-dahang binuksan ni Isabel ang unang pahina ng folder. Bago ang lahat ng pangarap ninyo, gusto ko muna nating balikan ang bawat sentimong ginastos ko para sa pamilyang ito sa loob ng 20 taon. Dahil sa gabing ito, tapos na ang aking pagiging accountant at magsisimula na ang aking paniningil. Ang kislap sa mga mata ni Isabel ay tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingang nasa harap niya. Ang bawat pahina ng folder na ito ay hindi lamang papel, Mateo. Ito ang bawat patak ng pawis ko na naging luho ninyo sa loob ng 2 dekada. Ang boses ni Isabel ay kalmado, tila isang malalim na ilog na walang imi-imik, ngunit sapat ang lakas para anurin ang kahit anong harang. Dahan-dahan niyang inilatag ang unang dokumento sa tapat ni Junjun. Ang liwanag ng bumbilya sa itaas ng hapag ay tila nanginginig.
Lumilikha ng mga aninong sumasayaw sa mukha ng kanyang mga biyenan. Junjun, 6 na buwang tuition fee na hindi mo binayaran dahil mas inuna mo ang sugal? Binayaran ko yan gamit ang overtime pay ko sa opisina nung nakaraang taon. Akala mo ay scholarship, di ba? Hindi. Ako ang scholarship mo, wika ni Isabel habang nakatitig ng diretso sa kapatid ni Mateo. Ate naman, pass is pass na yun. Bakit kailangang kalkalin pa? Ang sagot ni Junjun habang pilit na ibinababa ang kanyang tinidor na tila biglang bumigat. Hindi siya pinansin ni Isabel. Iniharap niya ang susunod na papel kay Nanay Cora. Nay, ang mga brilyanteng hikaw na suot niyo tuwing magsisimba. Iyan ang perang itinabi ko para sa operasyon ng aking matris. Pinili kong tiisin ang sakit ng katawan ko para lang hindi kayo mapahiya sa mga amigawa niyo. Ang kalusugan ko para sa inyong kayabangan. Walang utang na loob. Ang bulyaw ni Nanay Cora, ang kanyang kamay, ay marahas na humampas sa lamesa. Dahilan upang lumikha ng isang matunog na pagtalon ng mga kutsara at tinidor sa porselanang plato. Binigyan ka namin ng pamilya, Isabel. Yan lang ba ang tingin mo sa lahat ng ginawa namin para sa'yo? Mga numero sa papel? Pamilya? Tanong ni Isabel. Ang kanyang tawa ay maikli at puno ng pait. Ang pamilya ay nag-aalaga, hindi nambubusal. Ang pamilya ay nagmamahal, hindi nagnanakaw. Lumingon si Isabel kay Mateo, na noon ay maputlang maputla at hindi makatingin ng diretso sa kanya. At ikaw, Mateo, ang surprise party mo bukas sa resort? Ang perang ginamit mo roon ay kinuha mo sa joint account natin nang wala akong alam. Ang perang yon ay para sana sa pangarap nating bahay. Pero nalaman ko, hindi lang pala party ang binabayaran mo. Binabayaran mo rin ang katahimikan ng kapatid mo para hindi ko malaman na ibinebenta nyo na ang lupang ito sa mga developer. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang makapal na kumot na nakakasakal. Ang tanging naririnig ay ang malakas na paghinga ni Mateo at ang lagutok ng kahoy sa kisame dahil sa hanging humahampas sa labas. Isabel, makinig ka muna. Ginagawa ko lang to para sa future natin. Pilit na paliwanag ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at galit. Masyado kang nagpapadala sa emosyon. Accountant ka. 'Di ba? Isipin mo ang ROI. Kapag nabenta ang lupang ito, hindi na natin kailangang magtrabaho. Ang ROE ng pagkatao ko ay hindi nasusukat sa pera, Mateo. Sagot ni Isabel. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang kinuha ang huling pahina ng folder, ang pinakaimportante sa lahat. Kaya sa gabing ito, tapos na ang audit. Kaninang hapon, bago tayo umalis ng Maynila, ipinasara ko na ang lahat ng credit cards nyo na nakapangalan sa akin. Ang joint account natin, zero balance na yan dahil inilipat ko na ang lahat sa isang trust fund na hindi nyo mahahawakan. Ano? Sabay na sigaw ni Mateo at Nanay Cora. Ang gulat sa kanilang mga muka ay tila isang nakakahumaling na panoorin para kay Isabel. Isang golden moment ang dumaan nang mapatingin si Isabel sa bakanting upuan sa dulo ng lamesa, ang upuan ni Lola Remedios. Tila naramdaman niya ang malamig na haplos ng hangin sa kanyang balikat, isang pagbasbas mula sa matandang nagpalaki sa kanya sa katotohanan. Pakiramdam ni Isabel, sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, ay malaya siyang nakakahinga. Hindi niyo ako pwedeng iwan sa ere ng ganito. Sigaw ni Mateo, habang marahas na tumayo at itinulak ang kanyang upuan na lumikha ng isang mahabang tunog ng pagkiskis ng kahoy sa sahig. Asawa kita! Obligasyon mo ako! Tiningnan siya ni Isabel nang may halong awa. Hindi, Mateo. Ikaw ang may obligasyon sa akin. At dahil hindi mo kayang bayaran ang utang mo, kinuha ko na ang tanging bagay na mahalaga sa iyo. Inilabas ni Isabel ang isang asul na folder mula sa ilalim ng lamesa. Hindi lang ito annulment papers, Mateo.
Ito rin ay isang formal complaint para sa falsification of documents at estafa. Dahil sa gabing ito, hindi lang ang pagsasama natin ang matatapos, kundi pati ang kalayaan ninyong magnakaw sa buhay ng ibang tao. Nanigas ang buong pamilya. Ang mukha ni Nanay Cora ay unti-unting nangitim sa galit, habang si Mateo ay tila isang batang nawawala sa dilim. Ngunit bago pa man makapagsalita ang sinuman, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa tensyon. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa veranda ay tila isang martilyo ng katarungan na paparating. Sino ang nasa pintuan? At handa na ba ang pamilya ni Mateo na harapin ang mga otoridad na kanina pa pala naghihintay sa labas ng lumang bahay? Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ay lumikha ng isang mahabang ungol ng kahoy. Tila ang mismong bahay ay naglalabas ng isang malalim na buntong hininga ng relief. Sa gitna ng dilim ng beranda, pumasok ang tatlong lalaking naka-uniforme, kasunod si Attorney Mendoza na may hawak na bitbit na briefcase. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa sahig na kawayan ay tila bawat tibok ng martilyo ng katarungan sa loob ng silid. Attorney Mendoza, anong ibig sabihin nito? Ang nangangalit na tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Isabel, bakit mo dinala ang mga pulis dito? Pamilya tayo. Hindi ba pwedeng pag-usapan to ng maayos? Tumingin si Isabel sa kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ngunit ngayon, ay tila isang estrangherong punong-puno ng dumi sa kanyang paningin. Pag-uusapan, Mateo? Ilang beses ko bang sinubukang kausapin ka tungkol sa mga gastos natin, pero lagi mo akong sinusumbatan? Sa bawat pagkakataong tinatanong ko kung nasaan ang pera, ginagawa mo akong kontrabida sa sarili kong buhay. Lumapit si Attorney Mendoza at inilapag ang isang opisyal na dokumento sa tapat ni Mateo. Mr. Mateo, narito kami para ihain ang warrant para sa investigasyon ng falsification of public documents at estafa. Mayroon kaming mga sapat na ebidensya, kabilang ang mga CCTV footage mula sa bangko at ang testimonya ni Aling Puring tungkol sa pagtatangka ninyong ibenta ang lupang ito nang walang pahintulot ng tunay na may-ari. Walang hiya ka, Isabel! Sigaw ni Nanay Cora. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit habang dinuduro ang kanyang manugang. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, pagkatapos naming buksan ang pintuan ng bahay namin nung wala kang matuluyan, ganito ang igaganti mo sa amin? Ipapakulong mo ang sarili mong asawa? Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabel, isang tawang puno ng pait at paglaya. Nay, ang pintuang binuksan nyo ay hindi para patuluyin ako, kundi para gawin akong bilanggo. Binigyan nyo ako ng pamilya dahil alam nyo na ako ang magiging gatasan ninyo habang buhay. Pero alam nyo ba kung ano ang pinakamasakit? Lumapit si Isabel kay Nanay Cora. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo, ngunit tila nag-aapoy sa katarungan. Nalaman ko na ang dahilan kung bakit kayo nagmamadaling kunin ako noon. Aling Puring, ilabas niyo po ang kahon. Dahan-dahang lumapit si Aling Puring mula sa dilim ng kusina. Dala ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy na may mga ukit ng bulaklak. Ipinatong niya ito sa lamesa, sa tapat ng mga tirang pagkain ng kanilang huling hapunan. Sa loob nito ay ang mga liham na itinago ni Lola Remedios bago ito mamatay. Ang mga magulang ko, Mateo. Hindi sila namatay sa simpleng aksidente. Ang boses ni Isabel ay gumaralgal sa unang pagkakataon. Namatay sila dahil sa kapabayaan ng tatay mo sa construction site na pinagtatrabahuhan nila. Ang perang nakuha nyo bilang settlement para sa akin ay ang perang ginamit nyo para simulan ang komportable ninyong buhay sa Maynila. Hindi nyo ako tinulungan dahil sa awa. Kinuha nyo ako para masiguradong hindi ako magtatanong tungkol sa hustisyang dapat ay para sa mga magulang ko. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging tila isang mabigat na ulap na nakakasakal. Si Nanay Cora ay biglang napaupo
Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na iniiwasan ng tingin ni Isabel. Si Junjun naman ay tila isang basang sisiw na nakasandal sa pader. Ang kayabangan niya ay tuluyan ng naglaho. Isang golden moment ang nabuo ng hawakan ni Isabel, ang isang lumang litrato ng kanyang mga magulang na nasa loob ng kahon. Naramdaman niya ang isang malamig na haplos sa kanyang pisngi, tila isang huling paalam mula sa nakaraan. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay nagsilbing tubig na naghugas sa lahat ng dumi ng 20 taon. Dalhin niyo na sila, utos ni Attorney Mendoza sa mga pulis. Isabel, Hon, pakiusap, patawarin mo ako. Ibabalik ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat. Sigaw ni Mateo habang ikinakabit sa kanyang mga kamay ang malamig na posas. Ang lagitik ng bakal ng magsara ito ay tila huling tanda ng pagbagsak ng kanyang mga kasinungalingan. Tahimik na pinanood ni Isabel habang inilalabas sa lumang bahay ang mga taong minsan niyang itinuring na pamilya. Ang kanilang pagmamakaawa at galit na sigaw ni Nanay Cora ay unti-unting natabunan ng malakas na ulan na biglang bumuhos sa labas. Naiwan si Isabel sa gitna ng silid kasama si Aling Puring. Ang lamesa na puno ng masasarap na pagkain ay tila isang memento ng isang buhay na hindi na niya kailanman babalikan. Tapos na, Isabel, mahinang wika ni Aling Puring habang ipinapatong ang kamay sa balikat ng babae. Malaya ka na. Napatingin si Isabel sa labas, sa dilim na dahan-dahang binabasag ng kidlat. Ang sakit sa kanyang dibdib ay naroon pa rin, ngunit kasabay nito ay ang isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong wala nang kailangang patunayan sa iba. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Sapat na ba ang katarungang ito para hilumin ang sugat na binuo sa loob ng 2 dekada? O mayroon pa bang mas malalim na lihim na naghihintay sa kanya sa ilalim ng lupang ito? Ang bawat patak ng ulan sa bubong na anahaw ay tila mga palakpak ng langit sa gitna ng katahimikang bumalot sa lumang bahay matapos ang sigwa. Sa pag-alis ng sasakyan ng mga pulis, kasabay na tinangay ng dilim ang mga sigaw ng pagmamakaawa ni Mateo at ang mga sumpa ni Nanay Cora. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng basang lupa at ang mahinang kislap ng bumbilya sa kusina na tila humihinga na rin ng maluwag. Dahan-dahang lumapit si Isabel sa hapagkainan. Ang bawat pagpunas niya sa lamesang kahoy gamit ang isang basahang koton ay tila pagbura sa bawat bakas ng kasakiman na dumunggi sa tahanang iyon. Iniligpit niya ang mga tirang pagkain, ang adobong hindi naubos, ang ensaladang naging saksi sa pagtataksil. Sa bawat pinggan na kanyang inilalagay sa lababo, naramdaman ni Isabel ang unti-unting paggaan ng kanyang mga balikat. Ang tanikalang binuo ng 20 taon ay tuluyan ng napigtal. Hayaan mo na ang mga yan, Isabel. Magpahinga ka na. Mahinang wika ni Aling Puring habang tinutulungan siyang magligpit. Masyado ng maraming pagod ang iniwan sa iyong katawan ng gabing ito. Umiling si Isabel. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto ko pong malinis ang lahat, Aling Puring. Gusto kong bukas, paggising ko, wala nang amoy ng mga taong yon ang matitira sa bahay ni Lola. Isang golden moment ang nabuo nang mapatingin si Isabel sa kanyang sariling mga kamay sa ilalim ng umaagos na tubig sa lababo. Napansin niyang sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang takot na laging nakakubli sa kanyang sistema ay napalitan ng isang malamig na kapayapaan. Pinagmasdan niya ang kanyang wedding ring. Ang gintong tila naging isang masikip na posas sa loob ng 2 dekada. Dahan-dahan niya itong hinubad. Walang sakit, walang pagsisisi. Inilagay niya ito sa isang basong puno ng tubig, hinayaang lumubog ang huling simbolo ng kanyang pagiging martir. Habang naglilinis, tumunog ang kanyang cellphone, isang serye
ng mga notification ang lumitaw. Ang marangyang kotse ni Junjun ay opisyal ng hinahatak ng bangko dahil sa hindi pagbabayad ng amortization. Ang mga credit card ni Mateo ay isa-isang tinanggihan sa bawat transaksyong sinubukan nitong gawin bago pa man ito tuluyang madala sa istasyon. Ang palasyong buhangin na itinayo nila sa ibabaw ng pawis ni Isabel ay tuluyan ng gumuho. Ang karma ay hindi laging dumarating ng maingay. Kung minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang malamig na declined sa screen ng isang machine. Isabel, may isa pa akong gustong ipakita sa iyo. Wika ni Aling Puring habang kinukuha ang isang maliit na susi mula sa loob ng kanyang duster. Ang lupang ito, hindi lang ito basta sakahan. May dahilan kung bakit gustong-gusto itong makuha ni Mateo maliban sa halaga nito sa mga developer. Inakay ni Aling Puring si Isabel patungo sa silid ni Lola Remedios. Sa ilalim ng matandang katre na yari sa Nara, may isang bahagi ng sahig na tila maluwag. Inangat ito ng matanda at inilantad ang isang maliit na vault na bakal. Ito ang huling habili ng iyong lola, sabi niya. Ibigay ko lang ito sa iyo kapag nahanap mo na ang lakas na tumayo sa sarili mong mga paa. Dagdag ni Aling Puring. Nang buksan ni Isabel ang vault, ang bumulaga sa kanya ay hindi ginto o pera. Ito ay isang makapal na notebook na puno ng mga sulat kamay ni Lola Remedios at sa tabi nito ay ang mga orihinal na resibo ng settlement mula sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ng kanyang mga magulang. Ngunit may isang dokumentong kumuha ng kanyang pansin, isang huling testamento na nagsasabing ang lahat ng ari-arian ni Lola Remedios ay nakapailalim sa isang kondisyon na hindi kailanman nalaman ni Mateo. Nanlaki ang mga mata ni Isabel habang binabasa ang bawat salita. Ang kanyang puso ay tila muling pinitpit ng isang mabigat na katotohanan. Ang pamilya ni Mateo ay hindi lang pala nagnakaw ng pera. Mayroon silang mas malalim na pagkakautang na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Dahan-dahang lumingon si Isabel kay Aling Puring. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Ibig sabihin, ang bahay na tinitirhan nila sa Maynila, ang bahay na itinuturing nilang kanila. O Isabel, sagot ni Aling Puring, ang boses ay puno ng katarungan. Hindi iyon sa kanila. Ang bahay na iyon ay binili gamit ang pangalan mo noong bata ka pa. Ikaw ang tunay na may-ari ng lahat at sila ay mga squatter lamang sa sarili mong buhay sa loob ng 20 taon. Sa gitna ng revelasyong ito, isang malakas na tunog ng sirena ang muling narinig mula sa malayo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito patungo sa bahay. Isang tawag ang pumasok sa telepono ni Isabel mula kay Attorney Mendoza. Isabel, kailangan mong malaman ito. Ang boses ng abogado ay seryoso. Si Mateo, nagtangka siyang tumakas habang inililipat sila ng sasakyan. Nagkaroon ng kaguluhan. Napatigil ang paghinga ni Isabel. Ang katarungang hiniling niya ay tila nagkakaroon ng isang madilim na twist na hindi niya inaasahan. Nasaan siya, attorney? Tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na bulong sa gitna ng humuhuniyos na ulan. Hindi na kailangan ng hustisya ang mga paa para humabol. Minsan, ang sariling takot ng tao ang siyang naggagapos sa kanila sa gitna ng daan. Ang cellphone sa ibabaw ng lamesang kahoy ay muling yanig ng isang walang katapusang pag-vibrate. Lumilikha ng isang mababang ugong na tila isang nagrereklamong insekto sa katahimikan ng silid. Nanatiling nakatitig si Isabel sa screen kung saan kumikislap ang pangalan ni Attorney Mendoza bago niya ito dahan-dahang itinaas sa kanyang tainga. Nasa ospital siya, Isabel. Pagpapatuloy ng abogado, ang boses ay puno ng pagod. Hindi siya nakalayo. Tumalon siya sa sasakyan habang tumatakbo ito sa madilim na bahagi ng highway. Nagtamo siya ng bali sa binti at mga seryosong sugat sa katawan. Si Nanay Cora naman ay kasalukuyang nasa presinto. Walang tigil sa pagwawala at pagsigaw ng pangalan mo. Huminga ng malalim si Isabel.
Ang kanyang dibdib ay hindi na binubugbog ng kaba, kundi ng isang malamig at matigas na katotohanan. Salamat, attorney. Pakisabi sa mga otoridad na ituloy ang lahat ng kailangang proseso. Wala akong balak bawiin ang anumang demanda. Nang ibaba niya ang telepono, binalot muli ng katahimikan ang lumang bahay ni Lola Remedios. Ang tanging naririnig ay ang marahang paghampas ng mga sanga ng puno ng mangga sa bintanang kapis, tila isang ritual ng paglilinis ng kalikasan. Lumapit si Isabel sa isang malaking salamin na may kupas na frame na tanso. Doon, tinitigan niya ang kanyang sarili, ang mga matang malalim ang biloy dahil sa puyat, ang mga labing matagal nang hindi nakatikim ng tunay na ngiti, at ang mga balikat na sa wakas ay hindi na nakayuko. Ito ang golden moment na matagal na niyang ipinagkakait sa kanyang pagkatao. Nakita niya ang isang babaeng binuo ng mga sugat, ngunit ang bawat peklat ay nagsisilbing mapa ng kanyang tagumpay. Hindi na ako babalik sa Maynila para sa inyo, Mateo. Bulong niya sa sariling refleksyon. Ang bawat hakbang ko pabalik ay isang hakbang palayo sa sarili ko. Isang muling pag-vibrate ng telepono ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Isang hindi pamilyar na numero. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ni Nanay Cora. Puno ng hikbi, malayo sa dating mapangaping tono nito. Isabel, anak, maawa ka. Ang boses ng matanda ay nanginginig, tila isang tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Si Mateo, duguan siya. Wala kaming pambayad sa ospital. Lahat ng card namin ay ayaw gumana. Parang awa mo na. Huwag mo kaming pabayaan dito. Alam kong mabait ka, Isabel. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo noon, di ba? Naramdaman ni Isabel ang isang huling kurot sa kanyang puso. Ngunit hindi ito dahil sa awa, kundi dahil sa pagkadismaya na hanggang sa dulo ay ginagamit pa rin ng matanda ang utang na loob bilang sandata. Nay! Mahinahong sagot ni Isabel. Ang boses ay matatag at walang panginginig. Ang utang na loob ko sa inyo ay matagal ko nang nabayaran ng 20 taon ng aking buhay. Ang bawat sentimong ninakaw niyo sa akin ay sapat na para ituring nating quits na tayo. Pero ang katarungan para sa mga magulang ko, iyan ang utang niyo na kayang bayaran lamang ng batas. Bago pa man makasagot ang matanda, pinatay na ni Isabel ang tawag. Dahan-dahan niyang inalis ang SIM card mula sa kanyang telepono at inilapag ito sa lamesa sa tabi ng kanyang wedding ring. Dalawang simbolo ng kanyang nakaraan na wala nang puwang sa kanyang kinabukasan. Lumabas siya sa veranda at hinarap ang malamig na hangin ng madaling araw. Ang dilim ay unti-unti nang binabasag ng isang manipis na guhit ng liwanag sa silangan. Napatingin siya sa ilalim ng katre sa loob ng kwarto, kung saan nakatago ang notebook ni Lola Remedios. May isang pahina doon na hindi pa niya lubos na nababasa. Isang pahinang may nakasulat na pangalan ng isang tao na hindi niya inaasahang maririnig muli. Isang pangalan na magbubukas ng isa pang pintuan sa kanyang nakaraan. Isang taong naging bahagi ng buhay ng kanyang mga magulang bago ang trahedya. Sino ang taong ito na binanggit ni Lola Remedios sa kanyang huling hininga? At paano nito babaguhin ang plano ni Isabel na manatili na lamang sa katahimikan ng probinsya? Ang bawat silahis ng liwanag na dahan-dahang sumisilip sa mga siwang ng bintanang kapis ay tila mga daliri ng pag-asang humahaplos sa pagod na mukha ni Isabel. Ang madaling araw sa probinsya ay hindi kailanman naging ganito katahimik. Isang katahimikang hindi nakakabingi, kundi nakahihilom. Sa kanyang kandungan, ang lumang notebook ni Lola Remedios ay nakabuklat sa huling pahina kung saan ang mga letrang isinulat sa nanginginig na kamay ay tila sumisigaw ng isang katotohanang matagal nang ibinaon. Celso Bautista. Binigkas ni Isabel ang pangalan sa isang mahinang bulong at ang bawat pantig ay tila may kasamang bigat na nagmula pa sa nakaraan. Sino ang lalaking ito? Bakit sa huling sandali ng buhay ni Lola Remedios, ang pangalang ito ang nais niyang ipaalala? Dahan-dahang pumasok si Aling Puring sa silid.
Dala ang isang basong mainit na salabat. Ang usok mula sa baso ay marahang sumasayaw sa hangin, nagdadala ng amoy ng luyang dilaw at sariwang umaga. Napansin ng matanda ang notebook na hawak ni Isabel. Nabasa mo na pala ang pangalang iyan, ani Aling Puring, habang marahang nauupo sa gilid ng katre. Ang tunog ng kanyang pag-upo ay lumikha ng isang mahinang pag-ungol ng matandang kahoy. Si Celso, siya ang foreman sa construction site kung saan nagtatrabaho ang iyong ama noon. Siya ang kaisa-isang taong sumubok na ipaglaban ng hustisya para sa inyo bago siya pilit na pinaalis at pinatahimik ng ama ni Mateo. Napatitig si Isabel kay Aling Puring. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ibig sabihin, Attorney Mendoza is not the only one who knows? May buhay na saksi sa lahat ng kasinungalingan nila? Oh, Isabel. At sa loob ng 20 taon, hindi tumigil si Celso sa pagpapadala ng mga liham dito sa probinsya. Umaasang balang araw ay mababasa mo ang mga ito. Pero hinarang ng pamilya ni Mateo ang lahat. Sinabihan nila siya na wala ka na rito, na dinala ka na sa malayo at ayaw mo na silang makilala. Paliwanag ni Aling Puring, ang boses ay puno ng pait para sa kawalang hiyaan ng mga taong itinuring ni Isabel na pamilya. Isang golden moment ang nabuo ng ilabas ni Aling Puring, ang isang tumpok ng mga lumang sobre mula sa ilalim ng unan ni Lola Remedios. Ang mga sobre ay kupas na ang kulay. Ang ilan ay may mga mantsa na ng panahon, ngunit ang mga selyo nito ay nagpapatunay ng isang walang pagod na paghahanap. Hinawakan ni Isabel ang isa sa mga sobre. Ang papel ay marupok. Tila ang bawat hibla nito ay kumakapit na lamang sa pag-asang mabuksan balang araw. Naramdaman ni Isabel ang isang mainit na luhang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Hindi ito luhang galing sa sakit, kundi luhang galing sa pagkilala na sa kabila ng madilim na mundo ng mga aswang sa Maynila, may mga tao pa palang nagmamahal at naghahanap sa kanya sa malayo. Nasaan siya ngayon, Aling Puring? Tanong ni Isabel, habang mahigpit na hawak ang mga liham. Nasa kabilang bayan lang siya, Isabel. Matanda na siya. At ayon sa balita ay hindi na rin maganda ang kanyang kalusugan. Pero ang sabi niya, sa huli niyang sulat, hindi siya mapapayapa hanggat hindi niya naibibigay sa iyo ang huling ebidensya. Ang orihinal na logbook ng kumpanya na nagpapatunay na sinadya ang pagtanggal sa mga safety protocols para makatipid ang pamilya ni Mateo, sagot ni Aling Puring. Ang determination sa mga mata ni Isabel ay muling nagliyab. Kung inakala ni Mateo na ang pagkakulong at ang pagkaaksidente niya ang dulo ng laban, nagkakamali siya. Ang bawat sugat na iniwan nila sa kaluluwa ni Isabel ay magiging mitya ng isang mas malaking pagsabog ng katotohanan. Pupuntahan ko siya, wika ni Isabel, hindi para maghiganti pa, kundi para bigyan ng katahimikan ang mga magulang ko at para na rin sa sarili ko. Tumayo si Isabel at lumapit sa bintana. Ang araw ay ganap na ng sumikat. Nilalamon ang huling anino ng gabi sa kanyang hardin. Napansin niya ang isang maliit na halaman ng rosal na matagal nang hindi namumulalaklak, ngunit ngayon ay may isang maliit na usbong na handa ng bumuka. Sa gitna ng kanyang paghahanda para umalis, isang tunog ng paparating na sasakyan ang narinig mula sa kalsada. Hindi ito ang maingay na van ni Mateo. Ito ay isang itim na kotse, maayos at tahimik na huminto sa tapat ng kanilang tarangkahan. Sino ang panauhing ito na dumating sa gitna ng kanyang pag-alis at ano ang dala nitong balita tungkol sa kalagayan ni Mateo sa ospital na maaring magpabago sa desisyon ni Isabel na talikuran na ang lahat? Hindi lahat ng pagdating ay may dalang panganib. Ang ilan ay mga suso ng tadhana na layuning tapusin ang isang kabanatang masyadong matagal nang nakabukas. Ang marahang paghinto ng itim na sasakyan sa tapat ng tarangkahan ay lumikha ng isang manipis na usok ng alikabok na dahan-dahang sumayaw sa sinag ng umaga. Bumukas ang pinto ng kotse at mula rito
ay bumaba ang isang binatang nasa mga 20 anyos, maayos ang pananamit, ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagmamadali at matinding pag-aalala. "Kayo po ba si Ma'am Isabel?" Tanong ng binata habang lumalapit sa veranda. Ang kanyang mga yapak sa damuhan ay halos hindi lumilikha ng tunog. "Ako nga. Sino ka?" Tugon ni Isabel, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga liham ni Celso na tila isang kalasag. "Ako po si Lucas, ang apo ni Lolo Celso Bautista. Pinapunta po niya ako rito dahil nalaman niyang bumalik na kayo sa probinsya. Ma'am, kailangan niyo pong sumama sa akin. Ang lolo ko, nasa huling sandali na po siya ng kanyang buhay. Ayaw niyang pikit ang kanyang mga mata hanggat hindi kayo nagkakausap." Ang boses ni Lucas ay gumaralgal, tila isang pagsamo na hindi kayang tanggihan. Bago pa man makasagot si Isabel, ang kanyang cellphone, nakakalagay lang ng bagong SIM card mula kay Attorney Mendoza para sa mga legal na usapin, ay muling niyanig ng isang mensahe. Hindi ito mula kay Nanay Cora, kundi isang opisyal na ulat mula sa ospital sa Maynila. Condition update. Mateo is stable but sustained permanent spinal damage. He will likely never walk again. Legal proceedings will continue as soon as he is cleared for discharge to a detention facility. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Isabel. Ang katarungan ay hindi dumating sa paraang nais niya, kundi sa paraang itinakda ng universo. Ang lalaking laging tumatakbo palayo sa responsibilidad ay habambuhay na ngayong nakagapos sa isang upuan. Wala nang galit sa puso ni Isabel, tanging isang malamig na pagtanggap na ang bawat tao ay may sariling aninong kailangang harapin. "Isabel, humayo ka na," mahinang wika ni Aling Puring habang iniaabot ang isang maliit na balabal. "Hinihintay ka ng katotohanan. Huwag mong hayaang mamatay ang lihim na yon kasama ng taong nagmalasakit sa'yo." Isang golden moment ang nabuo nang mapatingin si Isabel sa usbong ng rosal sa kanyang hardin. Sa ilalim ng init ng araw, ang puting talulot nito ay dahan-dahan nang bumubuka, naglalabas ng isang samyo na tila nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Kinuha ni Isabel ang litrato ng kanyang mga magulang at maingat itong inilagay sa kanyang bag. Sumakay si Isabel sa sasakyan kasama si Lucas. Habang binabaybay nila ang kalsada palayo sa bahay ni Lola Remedios, pinanood ni Isabel ang bawat punong nadadaanan nila. Ang bawat luntiang dahon ay tila bumabati sa kanyang paglaya. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang tagapangalaga ng kasaysayan ng kanyang pamilya. Pagdating sa isang maliit na bahay sa kabilang bayan, bumungad sa kanya ang amoy ng gamot at ang mahinang tunog ng isang electric fan na umiikot sa sulok. Sa loob ng isang madilim na silid, nakahiga ang isang matandang lalaki na tila butot balat na lamang. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame, ngunit agad itong kuminang nang makita si Isabel. "Isabel, anak ni Ricardo." Ang boses ni Celso ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Lumapit si Isabel at hinawakan ang malamig na kamay ng matanda. "Narito na po ako, Mang Celso. Salamat po sa hindi niyo pagsuko." Nanginginig na itinuro ni Celso ang isang lumang maleta sa ilalim ng kanyang higaan. Naroon ang lahat, ang logbook, ang mga pirma ng ama ni Mateo na nag-utos na tipirin ang materyales, ang ebidensya na hindi aksidente ang nangyari, kundi isang krimen ng kasakiman. "Patawarin mo ako kung ngayon ko lang ito naibigay." Nang buksan ni Isabel ang maleta, ang bumulaga sa kanya ay ang huling piraso ng katotohanan, nadudurog sa huling depensa ng pamilya ni Mateo. Ngunit sa gitna ng mga dokumento, may isang bagay na hindi niya inaasahan, isang lumang relos na pag-aari ng kanyang ama na may nakaukit na mensahe sa likod. Isang mensahe na hindi para sa kanya, kundi para sa isang taong hanggang ngayon ay nagtatago pa rin sa likod ng yaman at kapangyarihan sa Maynila. Sino ang taong tinutukoy sa likod ng relos na ito? At paano nito mapapatunayan na ang pamilya ni Mateo
ay hindi lamang mga magnanakaw, kundi mga direktang salarin sa trahedyang nagpabago sa buhay ni Isabel. Ang bawat kabanata ng buhay ay may huling tuldok, at para kay Isabel, ang tuldok na yon ay hindi isinulat sa dugo, kundi sa katotohanang kasing linaw ng kristal. Hawak ni Isabel ang lumang relos ng kanyang ama habang nakatayo siya sa harap ng rehas ng presinto. Ang amoy ng luma at malamig na semento, ang ingay ng mga bentilador na tila nahihirapang huminga, at ang malayo at malungkot na tunog ng mga susi ng gwardiya ay pumupuno sa paligid. Sa kabilang panig ng rehas, naroon si Nanay Cora. Wala na ang mga brilyanteng hikaw, wala na ang maingat na ayos ng buhok. Ang natira na lamang ay isang matandang babaeng tila kinain na ng sariling pait. Narito ka ba para pagtawanan ako, Isabel? Ang boses ni Nanay Cora ay paos. Tila isang tuyong batis na wala ng agos. Nakuha mo na ang lahat. Lumpo na ang anak ko. Nasa kulungan ako. Ano pa ang gusto mo? Dahan-dahang inilabas ni Isabel ang relos at ipinatong ito sa lamesang bakal sa pagitan nila. Gusto ko lang ibalik ang pag-aari ng tatay ko, Nay. Ang relos na ito, ang saksi sa huling gabi ng buhay nila. Sa likod nito, nakasulat ang pangalan ng kumpanyang nagbigay ng suhol sa inyo para manahimik. At ang pirmang nakalagay sa resibong kasama nito, pirma nyo, Nay. Hindi kay Mateo, kundi sa inyo. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Cora. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dahan-dahang lumapit sa relos, ngunit bago pa man ito mahawakan, binawi ito ni Isabel. 20 taon niyo akong ginawang alipin ng utang na loob na kayo naman ang may gawa. Patuloy ni Isabel, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging humahaplos sa silid. Akala ko ay bayani kayo. Akala ko ay iniligtas niyo ako. Pero ang totoo, kinuha niyo ako para masiguradong walang magtatanong tungkol sa perang ninakaw niyo sa kamatayan ng mga magulang ko. Nay, hindi kayo pamilya. Kayo ang aninong pumatay sa pagkabata ko. Patawarin mo kami, Isabel. Ginawa ko lang yon para mabuhay kami. Ang hikbi ni Nanay Cora ay mabilis na naging isang hagulgol na puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat luhang pumapatak sa kanyang pisngi ay tila mga butil ng buhangin na wala ng saysay sa gitna ng disyerto. Tinalikuran ni Isabel ang rehas. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila bawat hakbang patungo sa liwanag. Hindi na siya lumingon pa sa mga pagmamakaawa ng matanda. Lumabas siya ng presinto at hinarap ang malawak na langit ng Maynila sa huling pagkakataon. Isang golden moment ang nabuo nang magtungo si Isabel sa ospital kung saan naroon si Mateo. Hindi siya pumasok sa kwarto. Mula sa maliit na salamin ng pinto, nakita niya ang lalaking dating naging mundo niya. Ngayon ay nakahiga, nakatitig sa kisame at hindi na makagalaw mula baywang pababa. Ang katahimikan ni Mateo ay ang kanyang naging bilanggo. Wala nang galit sa puso ni Isabel. Tanging isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang pamamaalam sa huling pira-piraso ng kanyang nakaraan. Bumalik si Isabel sa probinsya. Sa bahay ni Lola Remedios, ang hangin ay amoy rosal at sariwang simula. Kasama si Aling Puring, binuksan ni Isabel ang mga bintana ng lumang bahay. Hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw sa bawat sulok na dati ay puno ng lihim. Ano na ang gagawin mo ngayon, Isabel? Tanong ni Aling Puring habang nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ngumiti si Isabel. Isang tunay at malayang nangiti na sa wakas ay umabot sa kanyang mga mata. Magsisimula po ako, Aling Puring. Hindi bilang asawa, hindi bilang accountant ng iba, kundi bilang Isabel. Itatayo ko rito ang isang foundation para sa mga ulilang tulad ko, para masiguradong walang bata ang muling mananakawan ng kinabukasan sa ilalim ng maskara ng utang na loob. Kinuha ni Isabel ang notebook ni Lola Remedios at isinulat ang huling pangungusap sa ilalim ng kanyang audit. Balanse na ang lahat.
Wala ng utang, wala ng kulang. Habang papalubog ang araw sa likod ng mga bundok, naramdaman ni Isabel ang isang mahinahong haplos sa kanyang balikat. Alam niyang iyon ang kanyang mga magulang at si Lola Remedios. Sa wakas ay payapa na rin kasama niya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na bilang ng kanyang pagod, kundi awit ng kanyang kalayaan. Ang nobelang binuo ng luha ay nagtapos sa isang matamis na ngiti. Si Isabel, ang babaeng itinuring na tupa, ay naging leon ng sarili niyang tadhana. Sa dulo ng lahat, ang pinakamahalagang resibong hawak niya ay ang resibo ng kanyang sariling halaga.